Baliktanghay. Sa mga nagluluto na po dyan, tipid-tipid pa rin po tayo ngayong buwan. Taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG kasi ang bumungad ngayong unang araw ng Marso. Sa anunsyo po ng Petron, epektibo ngayong tanghali ang dagdag na 30 centavos sa kada kilo nito. Dulot po yan ang paggalaw sa international contract price. Mula Enero, puro pagtaas pa lang ang pagbabago sa presyo ng LPG. Sa kabuuan, nasa 4 pesos and 61 centavos hanggang 4 pesos and 70 centavos na ang dagdag presyo sa kada kilo ng LPG ngayong taon. Marso na, Fire Prevention Month na po. Para paalalahanan ng publiko, nagsagawa ng iba't ibang aktibidad ng Bureau of Fire Protection ngayon pong araw. Kaya naman, kuha na tayo ng detalye sa ulat on the spot ni Mark Makalalad ng Super Radio DZWB. Mark? Connie, pasado alas 6 ng umaga, sabay-sabay na pinatunog ng mahigit 10 truck ng bombero ang kanilang mga sirena at nag-ikot sa iba't ibang mga kalsada sa lungsod ng San Juan. Kasama nila sa caravan ang ambulansya ng LGU, fire volunteers, mga kawani ng San Juan Police at maging San Juan BJMP. May mga daw silang banner na nakalagay ng pag-iingat sa sunog at hotline na pwedeng tawagan sakaling magkasunog. Ayon sa BSP San Juan, umaasa sila sa pamamagitan ng kampanya magkakaroon ng awareness ang mga residente sa lungsod sa maring pagmula ng sunog nang sa gayon ay bumaba ang bilang ng sunog sa San Juan. Namahagi rin sila ng mga pamaypay at ng pamphlet na may lamang fire safety tips. Target naman ng Bureau of Fire Protection Marikina City ang pagkakaroon ng fire safe workplace and environment. Kaya naman, bilang pagdiriwang sa Fire Prevention Month, kasama sa aktibidad na kanang sinagawa ang Fire Safety Seminar at Fire Drill. Ayon kay Marikina City Fire Marshal Fire Superintendent Nestor Gorio, marami na silang mga kumpanya, establishmento at mga paaralan na nabigyan ng tamang kalaman bilang pangontra sa sunog at pagresponde sakaling sumiklab ito. May motorcade din ang kanilang mga fire truck kung saan kasama sa ruta ang Marcos Highway, Fortune Avenue, Il Coronado Avenue at iba pang pangunahing kalsada sa lungsod. Samantala, tulong naman ng barangay ang kinuhang muli ng BFP Manila laban sa mga mahihilig magsunog ng basura. Humingi ng suporta ng mga barangay ang BFP Manila para higit na mapalakas ang kampanya sa pag-iwas sa sunog. Lalo na, ayon kay Manila Fire Marshal Senior Superintendent Christian Culla, hindi lamang delikado ang pagsusunog ng basura na pagmula ng sunog, labag din ito sa Clean Air Act. Kaninang umaga rin nag-ikot sa iba't ibang kalye sa Maynila ang mga bombero para magpaalala sa panganib ng sunog. Nagsagawa rin ng motorcade ang mga bombero sa Muntinlupa City. Ayon kay Senior Fire Officer Ramil Samson, Communications Chief ng Muntinlupa Central Fire, sumama sa motorcade ang mga fire volunteer at mga barangay officials na nakatuwang sa pamimigay ng flyers na nagpapaalala ukol sa pag-iingat sa sunog. Regular naman umano ang pagpapaalala sa mga taga Muntinlupa ukol sa pag-iwas sa sunog. Kada 2 oras din na umano umiikot ang mga bombero sa mga bahagi ng Muntinlupa na itinuturing na risk area o delikado sa sunog. Tinutukoy dito ang lugar na dikit-dikit ang mga bahay, may informal settlers at maraming bahay na yari sa madaling magliyab. Samantala, ang mga bombero ng Pasay at Taguig ay lalahok naman sa parada sa Carino Grandstand mamayang hapon. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mark Makalalad ng Super Radio DZWB. Hindi bababa sa 1,000 kilong tilapia ang nangamatay sa Lake Cebu sa South Cotabato. Dulot daw yan ng pabago-bagong panahon sa lugar. Nababawasan daw kasi ang dissolved oxygen sa tubig. Unang napansin ng fish cage operators na lumutang ang mga alaga nilang tilapia. Hudyat daw yun ng kamahong o fish kill. Dahil dyan, nag-emergency harvest na sila para maisalba ang iba pang isda at maibenta pa kahit sa mababang halaga. Magsasagawa naman ng assessment ang lokal na pamahalaan. Marso na kahit hindi pa idinedeklara ang panahon ng tag-init, asahan na ang pagtindi po ng alinsangan sa maraming bahagi ng bansa. Ayon po sa Pag-asa, posibleng umakyat sa 41 degrees Celsius ang heat index o damang init sa may Rojas, Capiz at sa Tacloban, Leyte ngayong pong araw.
40 degrees Celsius naman sa Calapan, Oriental, Mindoro, Vera Catanduanes at sa Borongan, Eastern Samar. Dito naman po sa Metro Manila, maaring umabot sa 36 degrees Celsius ang heat index sa Pasay. Mga kapuso, ang ganyang katinding alinsangan ay posible hong magdulot ng heat cramps o kaya heat exhaustion. Kaya dalasan ho natin ang pag-inom ng tubig at iwasang magbabad sa arawan. Kahapon, naitala po ang 40 degrees Celsius na heat index sa Calapan, Verac at Tacloban habang 30 degrees Celsius naman sa Pasay o 36 degrees Celsius dyan sa Pasay. Ngayong pong araw, malaking bahagi ng bansa ang apektado ng easterlies o ang mainit na hangin galing Pacific Ocean. Kaya asahan po ang mainit na panahon, bagaman posible pa rin po ang mga panandaliang ulan. Hanging amihan naman ang patuloy na umiiral sa may northern Luzon. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa ilang panig ng Mindanao sa mga susunod na oras. Posible ang heavy rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang ilang panig ng northern Luzon, Aurora, southern Luzon at Visayas. Higit na makakaasa sa maayos na panahon at mababang tsansa ng ulan ang halos buong bansa bukas at sa linggo. Pero posible pa rin po ang light to moderate rains o thunderstorms sa ilang lugar. Samantala dito po sa Metro Manila, best time sa paglalaba, eto na ha, o kaya kung kayo ho ay mamamasyal ngayong weekend dahil sa maayos na panahon. Mga kapuso, patuloy po ang pagbaba ng tubig sa maraming dam sa Luzon, kabilang na ang Angat, Ipo, Lamesa, Ambuklao, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Reservoirs. Tanging ang water level ng Binga Reservoir ang tumaas ngayon kumpara kahapon ayon sa Pag-asa. Problemado na ang ilang may palaisdaan dahil sa epekto ng El Nino. Natutuyo na kasi ang mga ito at apektado rin ang pagpapalaki ng mga isda dahil sa tumataas na temperatura ng tubig. Balitang hatid ni Gab De Luna ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Ramdam na ng ilang fish growers sa pasukin ni Ilocos Norte ang epekto ng tagtuyot dahil sa nararanasang pagbaba ng level ng tubig sa kanilang palaisdaan. Ang lagpas taong tubig noon hanggang bewang na lang ngayon. Kaya maswerte na raw ang fish grower na si Bernardo kung may kalahating mabuhay sa mga alaga ni Kasya raw ang 300 isda sa kanyang palaisdaan. Pero nangangamba siya na marami ang mamatay na isda. Namamatayan kami ng isda minsan. Wala na, itatapon na lang mo. Maswerte na kami kung mabubuhay yung 150 piraso. Apektado rin daw ang pagpapalaki ng isda dahil sa temperatura ng tubig. Maaari raw kasing makakuha ng sakit ang isda at ikamatay nito. Talagang mainit na. Yun po yung mga isda po natin, yung tilapia po parang yung mata po nila is parang nagbubulag ganun po minsan. Hindi po masyadong lumaki ma'am pag ganun ang panahon po natin na medyo mainit. Patuloy naman ang monitoring ng Municipal Agriculture Office sa mga fish pond at fish cage ng bayan. Isang paraan na tinitingnan nila ang paggamit ng backhoe para matanggal ang mga latak sa ilalim ng palaisdaan at nang lumalim pa ang tubig nito. Bali yung pong ginagawa po nila, nagre-request po yung mga asosasyon ng kwan po ma'am yung bako para lang po yung mga pispan pa po nila ma-expand at saka mas malalim pa. Sa inisyal na drought damage assessment ng Provincial Agriculture Office, nasa 18 million pesos na ang danyos sa agrikultura, kung saan tinatayang 592 hectares ng sakahan ang apektado. Hindi pa kasama rito ang danyos sa aquaculture industry. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna nagbabalita para sa GMA Integrated News. Panalo po ng gintong medalya ang Pinoy swimmer na si James Ray Ahido sa 2024 Asian Age Group Championships. Sa harap ng home crowd sa Capas Tarlac, lumaban siya sa 14 and under boys 100-meter butterfly. Natapos po niya ang event sa loob ng 55.98 seconds na bagong record para sa Pilipinas. Nanalo rin si Ahido ng silver medal sa 50-meter butterfly event. May bronze din siya sa 50-meter freestyle event. Panalo rin po ng 2 bronze medals sa 15 to 17 age category ang pambato ng Pilipinas na si Heather White sa 100-meter freestyle at 100-meter butterfly. Habang bronze medal din si Jasmine Mojde para sa 200-meter butterfly. Good job sa inyo dyan!
Mabagal ang pagbaybay ng motorsiklong yan sa kalsada ng Concepcion Tarlac hanggang sa biglang dumiretso sa gilid ng kalsada at tumumba. Yun pala, bumangga siya sa poste. Duguan ng rider nang maabutan ng rescuers. Dinala pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Payo ng mga otoridad, mag-ingat po sa daan lalo na kapag gabi. 2 wanted sa kasong rape ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon sa Taguig at sa Taytay, Rizal. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa kanya mismong bahay sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal, inaresto ng mga pulis ang lalaking ito na isa sa mga most wanted ng Rizal. 33 taong gulang ang suspect na may kasong qualified rape at child abuse. Nagkaroon daw ng lead ang mga pulis sa kanyang kinaroroonan nang maghinala sila sa mga magulang ng suspect. During tracking natin ng mga most wanted natin, especially yung old warrants natin, nagkaroon tayo ng chance na makausap yung magulang. Ngayon, accordingly, patay na itong akusado na to. Ayun ang yung kwento nila. Hiningan natin sila ng death certificate, wala silang maipakita ngayon. Doon na nag-raise ng doubt. So ang ginawa nung ating mga operatiba, yung warrant section natin is naglagay sila doon, nag-recruit sila doon ng informante nila. Matapos tiktikan, natuklasan na nasa Taytay ang suspect. Bago ito, nagpalipat-lipat daw ang suspect sa Pampanga at Pasig. Itinanggi ng suspect na nagtatago siya. Nagtatrabaho raw siya bilang construction worker. Hindi ko po alam hindi ko naman po alam. Dahil tatrabaho lang po ako na umalis po ako Inaresto naman pasado hating gabi ng mga tauhan ng Taguig City Police Station ang isang lalaking wanted din sa kasong panggagahasa at most wanted sa Surigao del Sur. Ayon sa Taguig Police, nakipag-ugnayan sa kanilang Provincial Intelligence Unit ng Surigao del Sur matapos malamang sa Taguig nagtatago ang suspect. Naharap sa 2 counts of rape ang suspect na may arrest warrant na inilabas noong November 2022. Itinanggi naman ng suspect ang krimen. Hindi raw niya alam na may kaso siyang kinakaharap. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbabala ang PHIVOLCS kaugnay po sa pagdami ng ibinubugang asupre ng Bulkang Taal. Nagbuga kahapon na mahigit 14,550 tons ng sulfur dioxide ang bulkan. Ikalawang pinakamarami o pinakamataas na naitala ngayon pong 2024. Sa kabila po nito, hindi naman daw naiipon ang asupre at nananatili sa baseline levels ang earthquake activity ng bulkan. Paalala po ng PHIVOLCS, dapat pa rin mag-ingat dahil posible pa rin ang biglaang aktibidad sa bulkan na alert level 1 pa rin. Mga mare, Happy Women's Month! Fiery and powerful ang dalawang beauty queens sa tampok sa latest issue ng isang fashion magazine. Stunning sa kanilang poses sina Miss Universe Philippines 2023 Michelle D at Miss Universe 2023 first runner-up Antonia Porcild ng Thailand. Pinusuan ng kanilang fans ang mga paandar na OOTD ng 4D sa magazine. Last January, bumisita si Antonia sa Pilipinas. Nabuo ang friendship ni Michelle at Antonia na noong Miss Universe pageant sa El Salvador. Ito na ang mabibilis na balita. Narescue ng National Bureau of Investigation ang 8 babaeng biktima umano ng human trafficking sa isang resto bar sa Concepcion, Tarlac. 5 sa mga babae ang minor de edad at ginagawa umanong sex workers. Isinagawa ang rescue operation matapos humingi ng tulong ang magulang ng isa sa mga biktima. Kinontak daw kasi sila ng kanilang anak matapos mawalan ng halos 1 buwan. Doon na nagsagawa ng surveillance sa mga pulis. Arestado ang may-ari ng resto bar at ang kapatid niyang tumatayong bugaw. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Tumanggi sila magbigay ng pahayag. Nasa kustodiya na ng DSWD ang mga biktima para sa ilalim sa intervention program. Patay naman ang isang pulis matapos nasagasaan sa San Miguel, Bulacan. Base sa investigasyon, sakay ng isang patrol car ang biktima nang bigla siyang mahirapang huminga. Doon na siya nahulog sa kalsada at nagulungan ng kasunod na sasakyan. Bilyong-bilyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled na e-cigarettes o disposable vape ang nasabat po sa magkakahiwalay na lungsod sa Metro Manila. Balitang hatid ni James Agustin.
Kahon-kahon na mga hinihinalang smuggled na e-cigarette products o disposable vape ang tumambad sa mga tao ng Bureau of Customs sa bodegang ito sa Malabon. Ang ilan nakasakay pa sa truck. Ganyan din ang inabutan ng BOC sa isa pang bodega sa Barangay San Dionisio, Parañaque. Punong-puno ng mga kahon ng 2 truck, maging ang loob ng bodega. Bukod sa 2 lugar, may kasabay ring operasyon sa Quezon City. Ang kabuang halaga ng mga hinihinalang smuggled na produkto aabot sa halos 4 na bilyong piso. Tumagal daw ng 3 linggong surveillance ay sinagawa ng BOC. The intelligence group through the Customs Intelligence Investigation Service received derogatory information na mayroon pong mga smuggled na imported na e-cigarette at ito raw po ay matatagpuan dito sa kung saan po tayo ngayon pumasok. Based po sa ating database na ating chinek po, wala hong nagbabayad o nagpasok pa ho ng ganitong klaseng mga brands ng e-cigarette. Base sa mga nakitang marking sa mga kahon ng produkto, galing umano ang mga ito sa China. Iniimbestigahan ng BOC kung paano ito nakapuslit papasok sa bansa. Based sa information po ating natanggap, ito po ay hinahalo sa mga pinapasok po unti-unti sa ating bansa gamit ang mga ibang legitimate na produkto or freely importable goods. Tapos meron din po tayong mga binabantayan ng mga pantalan or mga baybayin kung saan pinapasok daw po ito or outright is smuggled into our country. Meron po tayong nakikita sa may Mindanao saka sa may bandang Zambales, Bataan area po. I-issuehan ng BOC ng warrant of seizure and detention ang mga bodega. Agad nahahakutin ang mga produkto at sisirain. Inaalam din ng mga otoridad kung sino ang may-ari ng kontrabando at ng mga bodega. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa 3,000 insidente ng sunog na po ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa unang 2 buwan ngayong pong taon. Mas mataas po yan ng 25% kumpara noong 2023. Talakayin natin yan at iba pang paalala ngayong Fire Prevention Month. Nakasalang sa Balitang Hali ang tagapagsalita ng BFP, si Fire Senior Superintendent Annalie Carbajal Atienza. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi at Ma'am Connie. Kamusta po? Good morning po sa inyo. 3,000 sunog agad, 2 buwan pa lamang po. Ano ho ang pangunahing sanhiba ng mga sunog na ito? Sa datos po natin, nangunguna po ngayon ang smoking, lighted cigarettes. Sumusunod po ang open flames from cooking at pumapangatlo po yung electrical ignition. Opo. Sa ating pong datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, halos lahat daw ng rehiyon pala sa bansa ay hindi ho nami-meet yung standard ng fire personnel to population ratio. Sabi nila parang 1:2,000 dapat pero nagiging 1:, mahigit 3,000 na, no? Paano nyo ho ito natutugunan kaya? Tama po, kasi nga po may kakulangan pa rin tayo sa fire truck at bilang ang ahensya ay equipment-based, so at this time na dadagdagan po ang personnel natin. So kung ano man pong available resources natin, siyempre tinutugunan po natin sa ating lahat ng makakaya, no? And we acknowledge the presence nitong ating mga fire volunteers na napakalaking tulong po talaga. Pagdating naman po sa pasilidad at mga kagamitan, ilang bayan sa bansang wala pa rin pong fire truck hanggang ngayon? Sa ngayon po, meron po tayong kakulangan na 123 bayan na wala pa pong fire truck. At ito po ang nakalatag sa ating BFP Modernization Program. So makukumpleto na po ba yung mga bayan sa buong bansa na magkakaroon ng fire truck in how many years? Yes po, tinitingnan po natin yan dito sa first tinatawag nating first hydrant itong ating 10-year program. We're looking at 3 to 5 years makomplete na po itong kakulangan po natin. Paano po ngayon? Pahirapan ng tubig ngayong panahon ng El Nino. Ano pong adjustment ng BFP rito? Patuloy po tayo sa ating coordination and collaboration with the LGU and again mga barangay officials natin to assist us sa pag-call ng attention ng mga water companies natin para ma-maintain po yung working condition ng ating mga fire hydrants and if necessary, mag-install pa po ng mga panibago.
Para po sa kabateran natin mga manonood, kung may sunog, saan po at maaaring tumawag yung ating mga kababayan? Siyempre po, yung napakadaling numero lang po, yung 911. I-save na po nila sa kanilang mga cellphones at maaari din po nilang hanapin sa social media yung mga hotline numbers or cellphone numbers ng pinakamalapit na fire station sa kanilang area. Ma'am, may pahabol lamang po ako kasi nabalita rin na mas marami ho this year ang namatay o namamatay ng dahil sa sunog as compared to last year. Parang ang ating pong datos na nabasa nasa 55 as against 39 last year. Ano ho ang nagiging dahilan? Ito ho ba ay kakulangan pa rin sa mga equipment? Kaya ho may mga mas marami hong namamatay this year? Masasabi po natin dyan, ma'am, is kakulangan pa rin po ng kaalaman natin mismo ng community. Opo. Na kung tayo ay nagpa-practice po ng drill, napapag-usapan ng mag-anak, as in totally ipa-practice po paano mag-exit sa mga secondary exits natin, saan nakalagay ang susi, paano bumaba sa hagdanan kapag madilim. All this na kapag tayo ay everyday or kahit sabihin na nating madalas nating napapag-usapan ay when the emergency comes, alam po natin ang ating gagawin, makaka-exit po tayo agad. And as we speak, ma'am, update lamang tayo doon po sa mga nagaganap na forest fire dyan po sa may norte. As of now po, tayo sa investigation and we can say na full force na po ang ating BFP doon sa area na yon. At nagpapasalamat po tayo sa suporta ng local government unit. At ganun pa rin po, hinihikayat po ang lahat na wag na po sanang maging responsible rather po tayo sa mga sigarilyo at iwasan na po ang pagkaingin or ang pagsiga ng ating mga basura sa bakuran. Lalong-lalo na po ngayon sa sobrang init. Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa amin sa Balitang Hali, ma'am. Thank you. Thank you po, ma'am. Ingat po. Yan po naman si BFP spokesperson Fire Senior Superintendent Annalie Carbajal Atienza. Sugatan ng isang lola sa Maynila matapos po palakulin. Inaakusahan ng suspect ang biktima na mangkukulam daw. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Duguan nang makita ng kanyang anak ang isang lola sa San Miguel, Maynila. Ang biktima pinalakol sa ulo matapos umanong mapagkamalang mangkukulam. Sa kuha ng CCTV sa Barangay 438 nitong Martes ng umaga, nakita pa ang suspect na umaaligid sa biktima na papunta sana sa bahay ng kanyang anak. Hindi na nahagip ang mga sumunod na pangyayari pero dito na raw biglang pinalakol ng suspect ang lola ayon sa pulisya. Matapos ang insidente ay agad namang nahuli ng mga tiga-barangay ang suspect na isang tricycle driver. After i-review yung CCTV ay nakita yung suspect na siya yung responsible na pumalo o nanaga doon sa kanyang ina. Ayon sa suspect, wala naman siyang intensyong patayin ang matanda. Binigyan ko lang siya ng disiplina. Hindi ko talaga siya papatayin. Sabi ko sa kanya, Nay, isipin nyo, Nay, wala kaming pinagkaiba sa mga anak mo na naghahanap buhay. At bakit ganun po? Bakit yung naghanap buhay pa ang subukan mong kulamin? Malakas daw ang kanyang kutob na mangkukulam ang lola dahil bigla na lamang siyang nakararamdam ng hilo at parang masusuka. Ang boses lamang din ng matanda ang kanyang naririnig na tila nang-aakit pa umano. Siniguro ko muna nga kasi lola kasi siya. Masama kasi mapang-usga. Iniisip ko muna kung ano yung ginagawa nito, makikipagkaibigan. Panggat natumbok ko yung mga gusto niyang mangyari, gusto niya mawala yung kaluluwa ko sa katawan ko, inunahan ko na siya. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang matanda na nakalabas na ng ospital. Sabi ng pulisya, inaalam pa nila kung dati na bang may kaso ang suspect at kung gumagamit ba siya ng illegal na droga. Sinampahan na ng reklamong frustrated murder ang suspect. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaresto sa pangalawang pagkakataon ang drag queen na si Pura Luca Vega.
Dahil pa rin po yan sa kanyang kontrobersyal na performance ng ama namin noong nakaraang taon. Sa arrest warrant na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court, may 3 counts si Pura Luca Vega ng paglabag sa immoral doctrines, obscene publication, exhibition, and indecent shows. Sa maikling pahayag, muling sinabi ni Pura Luca Vega na drag is not a crime. October 2023 nang una siyang naaresto at nakapagpiyansa. Para po yan sa 6 na counts ng kapareho ring kaso sa Manila RTC. Paiimbestigahan ni Senador Raffy Tulfo ang isang insidente sa lotto draw ng PCSO nitong Martes. Sa 2 p.m. draw ng 3-digit game, makikita na nabola na ang mga numerong 1, 9, 7. Ilang sandali lang, nahulog ang bola sa unang machine. May ipinalit na panibagong machine at tinesyon para tiyak na nakakabola ng maayos. Nilagay ang mga bola at naputol ang live stream. Sa pagbabalik nito, matapos ang 15 minuto, muling binola ang unang digit sa ipinalit na machine. Gusto raw malaman ni Tulfo na Vice Chairman ng Senate Committee on Games and Amusement kung isang glitch ang aberya o may kahina-hinalang aksyon sa parte ng PCSO. Iginit naman ng PCSO na beyond their control ang insidente na dahil umano sa machine malfunction. We cannot consider this as yung glitch kasi a normal process and procedure lang po namin to. As I mentioned earlier, this already happened in the past. Machine malfunction is really beyond our control. May pahabol na revelation sa Feb-Ibig Month kahapon si Kapuso star Tom Rodriguez. Do you believe in second chances? Yeah, I do. You think you'll be ready to fall in love again? Yeah. I am now, yeah. In fact, I am seeing someone. Yeah. #inlove at pumapag-ibig na raw ulit si Tom. Pero sa ngayon, private muna raw ang relationship na ito. Mahigit 2 years after nang hiwalayan nila, sinagot din ng Kapuso hunk kung handa na siyang makaharap muli ang ex-wife na si Carla Abellana. For me, honestly, I don't think it matters to me much. You know, we have our own paths, our own lives now, and I wish her well in hers. Mabibilis na balita po tayo. 3 sugatan sa pagsabog ng isang granada sa isang tindahan sa San Carlos Negros Occidental. Nadamay sa pagsabog ang ilang bahagi ng tindahan at isang motorsiklo. Ayon sa mga otoridad, isang lalaking sakay ng motorsiklo ang naghagis ng granada. Agad ding nahuli ang suspect sa hot pursuit operation. Problema raw sa lupa ang posibleng dahilan ng krimen. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang suspect na mahaharap sa reklamong multiple frustrated murder at attempted homicide. Patay ang isang batang lalaking 5 taong gulang matapos malunod sa isang spring resort sa El Salvador, Misamis Oriental. Ayon sa mga otoridad, bigla na lang daw nawala ang biktima habang naliligo kasama ang kanyang ama. Natagpuan na lang siyang nakalubog sa tubig sa gitnang bahagi ng pool. Sinagot ng El Salvador LGU ang gastusin sa pagpapalibing sa bata. Paalala rin ng mga otoridad sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak. Wala pang pahayag ang mga magulang ng bata. Mahigit 941 million pesos na ang naitalang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil po sa El Nino. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, Western Visayas ang may pinakamalaking pinsala sa agri-sector. Sinundan ng Mimaropa, Calabarzon, Ilocos Region at Zamboanga. Apektado niyan ang halos 17,000 na magsasaka at mangingisda sa bansa. Kamakailan po ay nagdeklara na ng state of calamity ang Bulalakaw, Oriental Mindoro dahil sa epekto ng El Nino. Hinatulang guilty ng Korte Suprema para sa indirect contempt ang dating spokesperson ng National Task Force to End Local Armed Communist Conflict o NTF-ELCAC na si Lorraine Badoy. Kaugnay po yan sa mga social media post ni Badoy tungkol kay Manila Regional Trial Court Judge Marlo Magdosa Malagar noong September 2022. Binatikos noon ni Badoy ang pagbasura ni Judge Magdosa Malagar sa petisyon ng Department of Justice na ideklarang terorista ang Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. Nagbitiw pa ng aligasyon si Badoy na may ugnayan umano ang judge sa CPP-NPA-NDF kaya ibinasura niya ang petisyon. Batay sa desisyon ng Korte Suprema, banta sa integridad at reputasyon ng hudikatura ang mga post ni Badoy.
Pinagmulta siya ng 30,000 pesos. Binalaan din ng korte si Badoy na papatawan siya ng mas mabigat na parusa kapag umulit pa siya. Sa isang pahayag, humingi ng paumanhin si Badoy sa tono at mga salitang ginamit niya, sabay giit na wala siyang intensyong manakit. May dagdag bawas sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo at sa pagtataya po ng Department of Energy, bababa ng 30 hanggang 60 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. 30 hanggang 50 centavos naman ang bawas sa kerosene, kabilang sa dahilan ng posibleng rollback na ito ay ang pagdami po ng supply ng krudo ng Amerika at ang posibilidad na pagtigil ng gyera sa Gaza. Samantala, inaasahan namang tumaas mula 20 hanggang 45 centavos ang kada litro ng gasolina. Isa po sa dahilan niyan ang 6 na buwang export ban ng Russia sa gasolina simula ngayong Marso. Posible pang magbago ang mga numero depende sa resulta ng international trading ngayong pong Biyernes. Mula seafood hanggang street food. Ano naman daw ang trip meron sa susunod na biyahe ni Drew? Saan kaya? Heto na ang patikim. Sa kanilang karagatan, nagmumula ang ilan sa pinaka-natatangi at pinakamasarap na seafood sa Pilipinas. Dahil ang nahuhuli raw ditong shellfish, mas malaki pa sa mukha ng tao. Ang sarap ng daing dito, sagad to the bones. I have to say, where have you been all my life? Ang galing. Pwede pa rin nilang gawin to eh. Ba't ngayon lang? Oh my God. Sobrang panalo to para sa pasalubong or even for personal consumption, I swear to God. Oh my goodness. Hindi lang seafood ang fresh dito sa isla. Ang mga lokal at mga turista, pwedeng-pwede rin daw dito maging fresh. 25 years old lang naman ako, sabi nila. Magmumukha daw akong 23. Ang kanila rin dito mga street food, natatangi at exotic. Intestine to. Manok, innards ng manok. Itlog ng manok. Tama, itlog ng manok. Mapabata o matanda, sama na sa ating biyahe sa paraiso ng Bantayan Island sa Cebu. Sa bisperas ng Fire Prevention Month, nagkasunog sa isang paggawa ng bala at baril sa Marikina. Napaatras at kumaripas ng takbo ang ilang lalaki nang biglang sumiklab ang malaking apoy sa pagawaan. Sinundan pa yan ng malalakas na pagsabog. Tanaw sa malayo ang makapal na usok at nagangarit na apoy mula sa sunog. Kita rin na halos maabo at mabalot ng makapal na usok ang lugar nang rumisponde ang mga bumbero. Ayon sa Fire Marshal ng Marikina, nagsimula ang apoy sa imbakan ng pulbura. Wala namang naitalang nasugatan o nadamay na ari-arian batay sa tala ng PNP at BFP. Pero sa pag-iikot ng GMA Integrated News, may ilang residenteng nagsabing na damay sila sa sunog. Handa daw ang pamunuan ng pagawaan na mag-abot ng tulong. Tuloy ang operasyon ng planta dahil wala naman daw malaking pinsala sa pasilidad. Samantala, 2 po ang arestado matapos i-raid ang isang online delivery hub ng ilegal na droga dyan sa Mandaluyong. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sinalakay ng NBI ang townhouse unit na ito sa Mandaluyong matapos makatanggap ng intelligence report na isa itong online delivery hub ng ilegal na droga. Nang haluhugin ang bahay sa bisa ng search warrant, tumambad ang iba't ibang gamit sa pagpipino at pagtatarya ng shabu. May nabisto ring 42 grams ng cocaine na na-verify ng mga chemist ng NBI. Bukod sa mga drug paraphernalia, meron ding mga packaging na ginagamit para sa online delivery. Arestado ang pangunahing suspect na siya nakatira sa unit. Naaresto rin ang isang nagsisilbi umanong courier o delivery rider. Kung hindi na-aresto yung ating subject, ang tingin namin ay marami pang malululong sa droga. Kasi ito ay online na nga po ang bentahan. Dahil nga online, mabilis po ang transaksyon. Tapos meron siyang sariling mga riders para magdala nito. Nabisto rin ng mga otoridad ang mga loose firearms sa naturang unit. Bukod sa mga paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, may haharapin din reklamo ang suspect na illegal possession of firearms.
Ang mga baril na ito, isang handgun at isang long firearm na kumpiska sa suspect. Wala itong mga firearm license at ang paliwanag ng suspect, ito'y sinanglaraw sa kanya bilang kabayaran sa droga. Hindi itinanggi ng suspect ang pagtutulak. At the same time, I can use my vice na kapag kumikita rin siya, parang ganun. Hindi humarap sa media ang naarestong umano'y delivery rider. Dinala ang suspect sa NBI-NCR office para sa inquest proceedings. Patuloy naman ang paghahanap sa dalawa pang delivery rider na kasabwat din umano ng suspect. Bam Alegre nagbabalita para sa GMA Integrated News. LSS sa mga 18 ngayong Friday. Nirelease na kasi ng SB19 member na si Justin De Dios ang first single niya na Surreal. Like it's real, so real. Highlights sa music video ang iba't ibang breathtaking views with changing seasons. Sa ngayon, may mahigit 230,000 YouTube views na ang MV. Sa panayam ng GMA Integrated News, shinare ni Justin kung bakit nga ba Surreal ang title ng first single niya. Basically po, yung meaning po ng buong kanta is having someone na meron kayong same na nakikita sa life or yung na-imagine nyo parehas. Happy National Women's Month sa mga kapuso nating babae. Yes, at syempre lumalaban man sa mga problema, hindi pa rin mawawala o nawawala yung pagiging maaalaga at mapagmahal nating mga babae. Kaya sa pagdunita natin sa National Women's Month, anong masasabi ng mga netizens sa mga babaeng mahal nila sa buhay? Yes, ang sabi po ni Mark Antonio para sa mga babaeng mahal niya sa buhay, God bless! At sana raw ay makamit nyo ang mga pangarap nyo. Nagpasalamat naman si Anthony Partible sa kanyang nanay at asawa sa mga sakripisyo at pag-aalaga nila sa kanya at kanyang mga anak. Hirit naman ni J. Mart Manuel, kahit minsan masungit at mainit namang ulo ng mga babaeng mahal niya sa buhay, grateful daw siya dahil hindi siya iniiwanan sa mga panahong kailangan niya na makakasama. Ayun. Yan ang talaga namang isa sa mga traits ng babae, di ba? Yung pag minahal ka, tuloy-tuloy hanggang ano pa man ang problema, hindi mangiiwan. Di ba? Siyempre, ang mensahe ko sa aking pinakamamahal na si Maris, sana matupad yung ating pangarap. Alam ko yan. At ako ang magiging ninang. Ganun ba yun? Pero happy advance. Ito na nga, Women's Month na nga pala dahil March 1 na. Yan, sa ating mga kapusong babae. Yan, mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na po sa Facebook page ng Balitang Hali. Balik bansa kagabi si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang pagbisita sa Canberra sa Australia. Sa kanyang arrival speech, binanggit niya ang 3 kasunduang pinirmahan nila ni Australian Prime Minister Anthony Albanese. Kaugnay po yan sa maritime cooperation, pagpapalakas ng teknolohiya kontra cyber attacks at pagpapatupad ng competition law. Nakapulong din ng Pangulo si Australian Governor General David Hurley at mga lider ng Kongreso sa Australia. Muli ring binigyang diin ng Pangulo ang pagharap niya sa Australian Parliament bilang unang Pilipinong presidenteng nagtalumpati roon. Sa gitna po niyan, agaw pansin ang paglabas ng placard ni Australian Senator Janet Rice na nagsasabing itigil ang pang-aabuso sa karapatang pantao. Sa mensahe sa X o dating Twitter, sinabi ni Rice na para ito sa mga Pilipinong nakaranas ng human rights violations sa ilalim ng mga administrasyon ng Duterte at Marcos Jr. May mga miyembro rin ng Filipino community na nagprotesta sa labas ng Parliament. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Pangulong Marcos at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol dyan. Babalik ulit si Pangulong Marcos sa Australia sa susunod na linggo para naman sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Australian Summit. Anyong mga mare at pare, nasa Pilipinas na si South Korean singer-actress Yuna para sa Manila leg ng kanyang fan meet.
Yan ang Yuna Fan Meeting Tour Unite Manila na gaganapin sa Pasay mamaya. Dumating siya sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kahapon ng umaga. Miyembro si Yuna ng legendary K-pop girl group na Girls' Generation. Ilan sa kanilang hit songs ang Forever One, I Got a Boy at G. Samantala, naghahanda na sa kanyang military enlistment si South Korean superstar Song Kang. Sa inilabas na statement ng kanyang agency, mag-e-enlist ang aktor bilang active duty soldier sa April 2. Inaabisuhan din ng fans na huwag nang pumunta sa recruit training center dahil walang magaganap na official event. Pinasalamatan naman nila ang patuloy na suporta at pagmamahal ng fans kay Song Kang. Abiso sa mga taga-Laguna na naghahanap ng trabaho. Meron pong mahigit 500 job vacancy sa Laguna Job Fair. Sa March 6 yan, simula 9 a.m. sa isang mall sa Cabuyao. May mga opening para sa mga high school, senior high school at college graduates. Tulad ng production operator, promodizer, driver, HR assistant at maraming iba pa. Para sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang official Facebook page ng Peso Laguna. Bukod po sa masasarap na pagkain, highlight din sa mga fiesta sa bansa yung pag-showcase ng kulturang Pilipino, di ba? Korek ka dyan, Mare. Patuloy nga riyan ang isang grupo sa Zamboanga del Sur na Tatak Pinoy ang paandar sa dance floor. Ito ang makapigil hiningang nilang performance. Ayan, garantisadong mapapatayo ka sa upuan sa sayaw sa bangko. Performance na yan. High school students sila ng Margos sa Tubig Academy Incorporated. Entry nila yan sa isang dance competition para sa fiesta ng kanilang bayan. Kung akala nyo na todo na yan, aba, may itataas pa ang mga bangko. Eto pa, nagpiring pa ang isa sa mga babaeng dancer habang palipat-lipat sa pagtalon. At sa dulo, aba, may stand pa na animoy nahulog, log. Waging second placer ang grupo sa folk dance category. Kwento ng uploader na si Christine Tabuso, aliw na aliw ang audience. Gayon din ng netizens, kaya ang video may mahigit 5 million views na sa Facebook. Deserve maging trending! O, di ba parang first place dapat sila? Di ba? Kung second place sila, ano kayo nanalo? Oo nga. Ang ganda siguro, di ba? Pero ang pinakamaganda dito na popromote talaga natin yung ating mga kultura sa pamamagitan ng sayaw. Pero delikado yan. At yung mga folk dance talaga dapat yung i-promote natin. Alam niyo ba, nung high school ako, folk dancer ako. Oy, member ako ng folk dance. Ano sinasayaw mo, kuya? Maglalatik, gano'n? Mga gano'n, no? Na-try ko yung maglalatik. Ako itik-itik sa Manila Zoo. Ganyan, no? Kaya, Kinder ako nun. Yan, pagarbo ng pagarbo. Ayan, happy weekend po sa ating lahat. Ito po ang Balitang Hali at bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.